Nagsisimula ang chapter na matapos hinailan ni Sejen palabas ang itim na kuneho. Ngunit sa oras na iyon, nawalan na ng malay ang kunhong mandirigma. Nagpanik si Sejen at sumigaw habang tinatawag ang itim na kuneho upang magising. Katabi niya, nag-aalala si Theo at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Dumating din ang mga magulang ng kuneho upang tingnan ang kanilang anak. Binigay ni Sejen ang kanyang sombrero sa reyna ng mga bubuyog upang hawakan saglit habang lahat ng mga kuneho ay nag-aalala na nanunood sa kanya. Ang ina ng kuneho ay umiiyak na habang sinusubukan ng malaking kuneho na pigilan ang kanyang mga nakababatang kapatid na makita ang eksena. Gumamit si Sejen ng mouth-to-mouth oxygen transfer na nagmukha siyang nagmomolestya ng kuneho. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, biglang samuka ng tubig ang itim na kuneho kay Sejen dahil ayaw niyang gumawa ng anumang bakla. Lahat ay nagalak na gising na ang itim na mandirigmang kuneho at niyakap siya ng kanyang mga magulang sa tuwa. Samantala, nagmumumog si Sejen dahil sa maalat na tubig na pumasok sa kanyang bibig. Binalikan niya ang kaibigan at tinanong kung ayos lang siya at sumagot ng galit ang itim na kuneho. Hindi ko maintindihan dahil hindi ako marunong magsalita ng kuneho. Naintindihan niyo ni Sejen at sinabihan ang kuneho na tumigil sa pagreklamo, ngunit mukhang hindi masaya ang itim na kuneho. Samantala, pinapanood lahat ni Eileen gamit ang kanyang mahiwagang kristal, at tulad ng dati, kinikilig siya kay Sejen. Nagreklamo si Sejen na halos isakripisyo niya ang kanyang unang halik upang iligtas ang itim na kuneho na ngayon ay walang utang na loob. Ngunit sinuot niya muli ang kanyang sombrero at sinabi na mabuti at ligtas na ang kuneho. Tinanong niya kung bakit maalat ang tubig, at si Eileen ang sumagot. Sinabi ni Eileen na ang itim na kuneho ay nasa dagat ng mga dimensyon. Naging interesado si Sejen sa bagong terminong ito, at ipinaliwanag ni Eileen na ang dagat ng mga dimensyon ay nasa pagitan ng mga palapag ng tore. Maraming mga mapanganib at nakakatakot na mga nilalang sa ilalim ng tubig dito, kaya't tanging ang mga pasilyo lamang ang ligtas na daan upang makatawid sa mga palapag. Ngunit minsan, may mga butas ng tubig sa ilang palapag na nagdadala sa dagat ng mga dimensyon, at ang pondong ito ay isa sa mga butas na iyon. Sinabi ni Eileen na maraming uri ng nilalang sa tubig sa dagat ng mga dimensyon, at marami sa kanila ay masarap din kainin. Naintindihan ni Sejen kung bakit may mga crayfish doon. Sinabi niya kay Eileen na naintindihan niya na ngayon kung bakit may mga nilalang dagat sa isang freshwater pond. Tinanong niya ang itim na kuneho kung may mga isda na mukhang masarap kainin sa dagat. Habang umaakyat si Theo sa balikat ni Sejen, naghahalongkat ang itim na kuneho sa kanyang pouch at binigay kay Sejen ang kanyang nahanap. Inilahad niya ang mga laman ng higanteng electric eel, na ngayon ay mukhang peking Dragon Ball. Nakatanggap si Sejen ng mensahe mula sa sistema na nakuha niya ang isang higanteng electric eel, at habang hawak niya ito, iniisip niya kung ano ang espesyal dito. Lumabas ang impormasyon ng item na nagsasabing ito ay mga laman ng isang electric eel na nabuhay ng 1,000 taon at kumikinang ito sa kapangyarihan ng kuryente. Kapag kinonsumo ito, ang gumagamit ay magkakaroon ng kakayahan ng ulan at kidlat. Ngunit may kondisyon sa paggamit nito. Tanging ang taong nakapatay sa higanteng electric eel ang makakagamit nito, at kahit na gumamit siya ng nakamamatay na lason upang magawa iyon, binigyan si Sejen ng kredito sa pagpatay sa higanteng electric eel. Binibigyan si Sejen ng kredito sa pagpatay sa higanteng electric eel. Kailangan din niya ng mana na higit sa 10 upang makonsumo ang item na ito. Nashock si Sejen nang mabasa ito at tinanong ang kanyang kaibigang kuneho kung talagang nahanap niya ang isang higanteng electric eel, at ipinagmamalaki ng kuneho na ipinaliwanag kung gaano kalaki ito. Sa kabilang banda, may isang tanong si Theo. Masarap ba ang eel? Upang sagutin siya, inilabas ng itim na mandirigmang kuneho ang rope ng sibuyas na berde, at lumabas ang ulo ng higanteng electric eel na nakatali dito mula sa tubig. Habang lumilitaw ang ulo ng eel mula sa pond na may malaking tilamsik, si Sejen at ang iba pa ay nagulat sa tanawin. At nagsimula ng maglaway ang malaking kuneho. Hindi lang iyon, maraming pirana at crayfish din ang lumabas mula sa tubig at nagsimulang lumangoy muli sa pond. Masaya si Sejen na makita ito, at iniisip niya na lahat sila ay nahumaling sa amoy ng ulo ng electric eel. Itinaas niya ang itim na kuneho sa ere, pinupuri siya sa kanyang mahusay na trabaho at pagdala ng kanilang pinagkukunan ng protina. Habang ang ibang mga kuneho ay pinupuri din siya, si Theo ay sinusuri ang eel sa background. Inutusan ni Sejen ang mga kuneho na magsindi ng apoy dahil nais nilang maghanda ng pista ngayong gabi. Nagsimulang magluto si Sejen ng iba't ibang putahe para sa pista, at habang kumukulo ang sabaw sa kuweba, nakatanggap siya ng nakakagulat na balita. Nalaman niya na nasa panganib ang kanyang pamilya, at hindi siya makapaniwala.
Sa background, ang mga minotaur, ang mga lobo, at ang mga kuneho ay kumakain ng tanghalian, habang isinasalaysay ni Theo kay Sejen ang mga detalye. Ibinunyag niya na sinabi ni Kim Dong-shik sa kanya na nasa panganib ang pamilya ni Sejen at nangakong poprotektahan sila sa halip na siya. Nagreklamo si Sejen na naging mas popular ang kanyang cherry tomato sa mundo kaysa sa inaakala niya. Habang ang Mama Bear ay nagpapagupit sa background, hindi akalain ni Sejen na ang kanyang pamilya ay mapapahamak dahil sa kanyang tagumpay, at nag-aalala siya para sa kanila. Tinanong niya si Theo na sa susunod na bumaba siya sa ika-38 na palapag, alamin niya ang mga detalye kung paano eksaktong pinuprotektahan ni Dong-shik ang kanyang pamilya. Masayang tinanggap ni Theo ang utos. Naisip ni Sejen si Dong-shik mula sa Phoenix Guild na tumulong sa kanya noon. Ngayon, nararamdaman niyang may utang na loob siya sa kanya at iniisip na dapat niyang suklian ang pabor. Sinabi ni Theo na gusto ni Dong-shik ang cherry tomatoes, kaya't maaaring magandang kapalit iyon. Sabi ni Sejen na perpekto iyon, at kasama ng cherry tomatoes, magbibigay din siya ng iba pang mga pananim. Kasama si Theo sa kanyang kondangan, humiling siyang pakainin siya ng churros bilang kanyang pribilehiyo bilang sales cat. Nagdesisyon si Sejen na bigyan siya ng 2 churros dahil sa kanyang mahusay na trabaho, ngunit habang kinukuha niya ang mga ito mula sa kanyang bulsa, nalaglag ang mga laman ng electric eel. Sinabi ni Theo na iyon ang butil na ibinigay sa kanya ng itim na kuneho kanina, at sinabi ni Sejen na nakalimutan na niya ito habang nagpapalipad. Sinabi niya na maaari siyang makakuha ng kasanayan kapag kinonsumo ito. Hindi gaanong interesado si Theo sa kasanayan, ngunit nagtanong pa rin siya para sa formalidad. Sinabi ni Sejen na ayon sa impormasyon ng window, ito ay isang kasanayan na tinatawag na ulan at kidlat na dapat isang electric skill. Nagulat si Theo nang marinig ito at nagsabi na parang static electricity ito. Tumalon siya pabalik at nag-alerto habang sinasabi kay Sejen na ayaw niya ng static dahil pinatitigas at pinapalabong nito ang kanyang balahibo. Tumawa lang si Sejen at tinukso ang pusa, sinasabing gusto na niya ito. Pagpasok niya sa tore, natutunan niya lang ang mga kasanayan sa pagsasaka, ngunit ito ang unang beses na matututo siya ng ibang uri ng kasanayan. Tumawa siya, sinasabing nararamdaman niyang adventurer na siya. Ngayon, mabilis na binigyan siya ni Theo ng reality check at sinabing halos hindi pa siya nakakalabas ng kuweba. Tinanong niya si Sejen kung bakit hindi niya kinakain ang loob nito. Dahil mas maaga niyang makuha ang isang kasanayan, mas mabuti ito para sa kanya. Malungkot na sinabi ni Sejen na hindi niya ito makakain ngayon dahil kulang siya sa mana. Umiiyak siya habang ipinapakita na ang kanyang kasalukuyang mana ay 8.05 lamang. At kailangan niya ng minimum na 10 mana upang makakuha ng kasanayan mula sa loob ng electric eel. Biglang natawa si Theo at sinabi na wala si Sejen ng mana. Tinawag niya itong mahina at kaawa-awa habang nagpagulong-gulong sa sahig na hawak ang kanyang tiyan. Galit na galit si Sejen at tinanong siya kung gaano kataas ang kanyang mana. Itinapat ni Theo ang kanyang puwit sa kanya at sinabing hindi niya ito ipapakita. Sa kasamaang palad para sa kanya, may paraan si Sejen para malaman ito, at sapat na siyang naiinis upang subukan ito. Palihim niyang isinabit ang kwintas ng liwanag sa leeg ni Theo upang husgahan ang kanyang mana sa dami ng ilaw na inilalabas nito. Napakaliwanag ng ilaw, at agad na lumuhad si Sejen nang mapagtanto niyang pagkatapos ng kuneho. Tinalo rin siya ng pusa. Sa kabilang banda, nagkaroon ng bagong kumpiyansa si Theo. At ipinahayag na ipagtatanggol niya si Sejen mula ngayon. Nakita rin ni Kyuing ang kumikislap na kwintas at lumapit kay Sejen upang subukan din ito. Ngunit ayaw niyang maging mas malungkot at kaawa-awa kaysa sa dati. Kaya hindi niya ito pinayagan. Samantala, nag-e-enjoy ang mag-asawang minotaur sa dahon ng sibuyas. At nag-e-enjoy ang mga lobo sa isda. Nagpasalamat si Elke sa Chunky Cart Rabbit sa paghatid ng pagkain habang abala ang natitirang mga adult na kuneho sa pagkain. Lumapit si Sejen sa mga lobo at tinanong sila kung gusto nila ang pagkain. Agad silang lumuhod. Tinatawag pa rin siyang Mighty Black Dragon dahil hindi pa sinabi ni Sejen ang katotohanan. Sinabi niya sa kanila na huwag maging formal at mag-enjoy sa kanilang pagkain. Sinabi ng mga lobo na masarap ang pagkain na ibinabahagi niya sa kanila. At ipinapakita nito kung gaano kalawak ang kanyang biyaya. Abala silang dalawa sa pagpuri at pagbola sa kanya. Napansin ni Sejen na hindi maganda ang itsura ng kanilang pinuno na si Elka. Naiintindihan niya na iniisip ni Elka ang kanyang mga kasamahan sa 85th floor. Sinabi ng pinuno ng lobo kay Sejen na tama siya at humingi ng paumanhin sa pag-aalala kahit na nakatanggap na siya ng kanyang salita. Sinabi ni Sejen sa pinuno ng lobo na siya ay magulo at hindi niya kayang maging mabuting tao.
Sinabi niya na huwag mag-alala sa anumang bagay dahil makikita niya ang kanyang mga kasamahan sa tribo sa lalong madaling panahon. Alam niyang darating na ang asul na buwan sa loob ng ilang araw, kaya kailangang bumalik ang mga lobo sa bahay. Sa 85th floor, nangako si Seje na bibigyan sila ng maraming isda para kainin ng kanilang mga kasamahan sa tribo. At muling lumuhad si Elka upang magpasalamat sa kanya. Ipinahayag ni Seje na panahon na upang magtanim at anihin ang mga pananim na naantala at iniwan ito sa kanyang pinagkakatiwalaang sales cat. Inako ni Theo, at pinangunahan ng mga lobo sa kanilang bagong trabaho. Pagkatapos, pumunta si Sejen sa mga Minotaur at sinabi sa kanila na dapat din silang maghanda dahil may pupuntahan sila bukas. Gusto niyang parehong manguna sa kanila doon. Tinanong ni Hawks number 3 si Sejen kung saan sila pupunta at nag-asta siya. Bago ipinahayag na sila ay pupunta upang maningil ng utang mula sa hari ng Minotaur. Ito ang pinakamalaking gulat para sa mag-asawang Minotaur at kahit na nabitawan nila ang damo na kanilang kinakain. Sa parehong oras, malapit sa waypoint ng 99th floor, nagkaroon ng salo-salo ang mga Minotaur ng dahon ng sibuyas na ninakaw ng kanilang hari. Sinabi nila na matagal na simula ng huli silang nakakain ng ganitong kasarap na damo at sumigaw. Kaka-rating lang ni Hawks number 3 at Baka number 4 sa hangganan ng teritoryo upang hanapin si Baka number 3 at Baka number 4. Nakita niya ang higanteng pulang oso at ilang iba pang mga nilalang doon, ngunit siya ay masyadong nasabik matapos makita ang bante ng masarap na damo at nakalimutan ang kanyang misyon. Kaya habang pinapanood siya ng lahat na naguguluhan, nagpakagutom siya sa pagkain ng damo tulad ng isang tunay na matako. Nararamdaman ng hari ng Minotaur na dapat siyang madiskwalipika bilang isang lalaki ngunit hindi siya sumusuko. Gayunpaman, nakakuha rin siya ng isang napakahalagang bagay mula sa paglalakbay na ito. Iniisip niya na sa neatly planted grass, ang lugar ay tiyak na isang bukid, at iniisip niya kung ang mga nilalang nakasama ng higanteng pulang oso ang nagpalaki sa kanila. Maaari lamang niyang maalala ang isang malabong pangitain ng mga ito at iniisip niya na may isang mukha doon na kanyang nakikilala. Bigla, sumagi sa kanyang isip, at kinilala niya ang ama ng magsasakang kuneho. Iniisip niya na ang kuneho ay dapat na may-ari ng bukid. Walang ideya ang hari ng Minotaur kung ano ang ginagawa ng puting magsasakang kuneho sa pulang oso, ngunit nakakatuwa ito sa kanya. Habang ngumunguya ng mga dahon ng sibuyas, iniisip ng hari ng Minotaur sa kanyang sarili na hindi niya dapat nakawin ang mga pag-aari ng maliliit na halimaw. Malapit na ang asul na buwan, at pagkatapos ay mare-reset ang oras na pinapayagan siyang umalis sa waypoint. Bilang tagapangalaga ng pasukan sa 99th floor, pinapayagan lamang siyang umalis sa waypoint sa loob ng isang oras. Alam ng hari ng Minotaur na maikli ang oras, ngunit plano niyang gamitin ito upang bisitahin muli ang bukid at bayaran ang damo na kinuha niya mula sa puting magsasakang kuneho. Nasasabik siya na ito ang kanyang pagkakataon upang makipag-usap para sa mas mataas na kalidad na damo din. Gayunpaman, agad na sumagi sa kanyang isip ang katotohanan. Wala siyang ipambabayad. Well, may isang higanteng kristal sa likuran niya, at sa paraan ng pagkinang nito, mukhang may tunay na halaga ito. Dito nagtatapos ang video. Ano sa tingin ninyo? Magagamit ba ni Sejen ang waypoint sa lalong madaling panahon? Sabihin sa amin sa mga komento. Manatiling nakatutok upang makita kung ano ang mangyayari sa susunod na episode dahil maraming kapana-panabik na bagay ang mangyayari. Mag-iwan ng like kung nagustuhan ninyo ang video. At mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga ganitong content.